Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong nangyari po dito po sa hearing ng walang kakwenta-kwenta sa House Injustice. Yan po sa House Committee Injustice, mga kababayan, sa pangunguna po ni Luistro. At nandyan din po sila Abante. Komentuhan po natin si Luistro, si Abante at si Paulo Marcoleta, si Representative Paulo Marcoleta. Unahin na po natin pakinggan si Congressman Paulo Marcoleta. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. We call Honorable Marcoleta first. Honorable Marcoleta is a non-member of Justice Committee, but of course, we recognize her opportunity to manifest her position as well. Thank you, Madam Chair. Thank you for highlighting my being a non-member of this committee. But I nonetheless, highlighted also that I have you every have right the to speak. privilege to manifest your position. Thank you po. Because that is according to our rules, Honorable Marcoleta. Including the highlighting of being a non-member. Kasama po yun. The rule that non-members cannot raise a motion and cannot vote, but Opo. they can manifest. And that is observed in all committees in the House of Madam Chair, I did not say Representatives. that I'm about to make a motion. Wala nung po akong sinabi. Anyway, ma'am, magandang hapon po sa Madam sa, Chair, sa Madam committee na Chair, ito. Madam Chair. Is that a point of order? Yes, not really the point of order. I just would like to find out if he is a she or a he because you have been mentioning her. Point of order, Madam Chair. Let's allow Congressman Marcoleta to proceed. All right. Honorable Marcoleta is recognized. You may proceed. Madam Chair, Gusto I ko just would bang- like to make it clear. He is Chair, he. He is The he. point I of stand order is not corrected. in order, Madam Chair, because I just want to because you said twice her. All right. So I I'm would like to addressing find out him. if she is a she or a he. Madam Yes, Chair, make a ruling and allow Congressman Marcoleta to proceed. As a response to proceed, the Honorable to- Abante, we are addressing now Honorable Marcoleta as he, him, his, and the chair therefore stands corrected. You may proceed, Honorable Marcoleta. Thank you, Madam Chair. Thank you for that clarification, Bishop Benny Abante. Ewan ko kung is that germane to this hearing. Anyway, magandang araw po, ginang Madam Chair at sa mga kapita-pitagang miyembro ng committee na ito. Marahil ay inaasahan nyo na ako po ay magbibigay ng manifestasyon para tutulan ang pagbubukas ng box na yan mula sa BIR. Ang katunayan po, ako po ay hindi tututol. You may go ahead and open it all you want. Sabi nga ni Madam Chair, hawak niya ang bit. Sino ba naman ako para pigilan ito? Sabi nga ng kanta, huwag mong bibitawan. Huwag niyo nang bitawan yung box. So I dare the committee to open the box, but with a caveat, siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason na naayon sa batas. At ako po ay kaisa nyo rin sa komite na ito sa paghahanap ng katotohanan. Pero sa ating paghahanap at pagsasiliksik ng katotohanan, siguraduhin po natin na tayo po ay hindi nakalalabag sa ating mga batas. Maraming salamat po, Madam Chair. Again, that is a manifestation and therefore... Yan po mga kababayan, hindi na po tumutol dahil hawak nila ang bit, mga kababayan. Ano po nangyari? Ano po nangyari mga katambay? Nabuksan po ba ang box na pinagmamalaki nila na dapat daw po buksan? Ito po. Painggan po natin mga kababayan. Painggan po natin itong lalo po si Benny Abante. Naubod po ng galing ni Benny Abante
mga kababayan. Akala mong tunay na congressman, nanalo lang at nagpasalamat kay Comelec. Maraming salamat Comelec at naging congressman. Itong tinatawag na Bishop, mga kababayan. Pakinggan po natin si Bishop kung paano po ang pagbubukas nila di umano ng box. Binuksan ba, mga kababayan? Hindi. Pakinggan po natin si Bishop. The number 195. Hindi ako masyado nakatulog kagabi kasi pinag-aralan ko ito. Napakasimple po ng question. Dapat ba nating buksan ang kahon na ito? Tandaan po natin, just because we can do something does not mean we should. Bakit po ako nag-aalangan? Ang trabaho ng House ay tukuyin lamang ang probable cause, ang pagtitimbang ng ebidensya at ang pagbubukas ng mga selyadong dokumento ay mas nararapat na gawin sa Senate sitting as an impeachment court. Ang paninindigan natin ay ito, sa akin, kapasyahan. Keep it sealed right now. Kahit tayo ba mga tambay? Gustong-gustong buksan ang box. Pero, bigla pong nabago ang ihip ng hangin, mga kababayan. At ito pa isa. Ito po naman yung tinatawag po na nagtago ng asawa na mga kababayan na molestya. Pakinggan po natin si Hawa Kambit, mga kababayan. The motion is to open the BIR box. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Those who abstain, please raise your right hand. With 6 votes in the affirmative and 38 votes in the negative, with 0 abstention, the motion to open the box is hereby denied. So ruled. Nakita niyo po yung fishing expedition. Kung ano-ano po ang pinagagawa nila. Fishing expedition. Pinasubpina ang COA. Hindi ba? Ang bangko, ang AMLAC, ang BIR. Pero ano po nangyari? Fishing expedition. Para lang po masiraan ng Vice President. Pero sa bandang huli, alam po nila sa mga sarili nila na isang damukal sa paglabag sa batas ang kakaharapin nila. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi ni Paulo Marcoleta, ni Congressman, hindi niya na pipigilan buksan dahil hawak na nila ang bit. Sige, buksan nyo. Basta haharapin lang nila yung mga batas na lalabagin nila. Nakita nyo, bigla rin umatras si Abante. Nakapag-isip na alam nila sa sarili nila na limitado lang ang pwede nilang gawin diyan sa House Injustice nila. Hindi po ba? Ang kailangan nila kasing gawin, patunayan nila na matitibay ang ebidensya ng mga nagharap ng impeachment. Sino po ba nagharap ng impeachment? Nasaan ang kanilang mga proof evidence? Wala. Naghahanap pa lang sila. Kaya nga puro fishing expedition. Ngayon, kay husay-husay ni Luistro. Ngayon, paano nyo i-impeach ang Vice President? Nasaan ang matitibay nyo ebidensya? Para buksan ang BIR na yan, yung box na yan. Nasaan? Meron ba? Nada. Nakita nyo po mga kawalang yaan itong mga taong ito. Sinasayang at inuubos lang ang pera ng taong bayan sa fishing expedition. Pamumulitika na ginagawa nila, di umano. Milyon-milyon ang inuubos sa hearing na yan. Naghihirap ang taong bayan, gutom! Pero ang inuuna ng mga hayop na yan, politika, pang sariling interes. Hindi kaya. Yan. Bakit hindi nila binuksan? Napakaraming congressman, hindi pumayag buksan kasi
Lahat kasi ng sasang-ayon, magtaas ng kamay para buksan yan. Lahat sila'y makakasuhan. Hindi kaya. Kaya, kaya yung sinabi ni Paulo Marcoleta, real talk po yun. Basta handa nyo lang kaharapin ang mga batas na lalabagin nyo. Sige, buksan nyo. Hindi po ba? Ngayon, bigla kayong kambyo. Sa Senado na lang dapat buksan. Sa Senado na lang daw dapat buksan. Ang tanong, kukwestiyonin sa Senado yan. Nasaan yung nag-i-impeach? Sino ang nag-i-impeach sa Vice President? Nasaan ang matitibay na ebidensya nyo? Ilabas nyo muna yan bago kayo mag-request kung ano ang gusto nyong pabuksan. Matibay na ebidensya. At kailangan ang ebidensya yung impeachable ang Vice President. Kailangan pumasok sa 2022. Year 2022 hanggang 2025 o 2026. Doon dapat tumutok ang impeachment dahil yun ay impeachable bilang siya ay Vice President. Hindi po tanga bobo ang mga Pilipino na kagaya nyo na puro politikong bopols di umano dahil para po proteksyonan ng mga sarili ninyo. Nagiging gagot bobo na kayo. Hindi kaya dahil takot na kayo na ang isang Duterte makabalik sa Malacanang. Dahil nga isusukan nyo lahat ang mga pinagnanakaw ninyo. Di umano. At lalong-lalo na yung pastor, yung bishop, sana rin po'y makalkal din ang pagkakapanalo niyan sa COMELEC. Sana po. At kalkalin din po ang mga allocables niyan, mga insertion niyan, si Bishop, lahat po sila na involved sa mga maleta gangs, mga maleta boys o maleta girls, kung ano man tawag sa kanila, at mga insertion at mga allocables na bilyon-bilyon na pilit po nilang itinatago sa mga Pilipino. Kaya dinadala nila sa Vice President ang issue ng korupsyon. Hindi na po kami tanga-bobo. Mga buhaya kayo. Mga hinayo pa kayo. Hindi pa kayo pagtatamaan ng kulog at kidlat. Di umano. Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At patuloy po nagsusubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Annie Jo, kay Tatay Nick ng Canada, kay Balance Vision TV, Mila Yi, kay Felipe Siapno, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, kay Ma'am LB at kay Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Ganon din po kay Lucy and Adrian ng Miami, Florida. Kay Andrea and Aldo ng Orlando, Florida. At kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po kayo. At God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. Taste lang po mga kabayan. At dasal-dasal lang po tayo. Bye-bye.